Magandang umaga po sa ating lahat, mga magigiting at mga ating mga pinagpipitagang mga kapatid mula sa Seniors Ministry at mga Mega Moms, mga kapatid natin, mga sisters. Tayo nagpapasalamat sa pagkakataon na ngayong umagang ito po ay sama-sama na patuloy na kikilalanin natin ang ating Panginoon, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Ang para sa ating devotional today ay ito ho ay isang special na kwento ho patungkol po sa story ng buhay ho ni Joseph, Joseph the Dreamer. At ito po ay matutunghayan po natin sa aklat po ng Genesis chapter 37 hanggang chapter 45. Ang story po ni Joseph the Dreamer po ay ito ho ay kwento ng success and failure. Ito ay kwento ho ng buhay tungkol sa ups and downs, buhay po ito ng kahirapan, buhay din po ng kaginhawaan, at may tutunghayan po natin sa paglalahad natin ng kasaysayan po ni Joseph, ay kung paano po siya naging tagumpay at kung paano rin ho na sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay po, paghihirap, pasakit, nanatili po na matatag ang kanyang pananampalataya po sa Diyos. Alam po niyo, habang ako ho, inaaral ko ho ang istorya ho ni Joseph the Dreamer po, naisip ko ho na ito ay parang parang pelikula, which I think marami sa atin, especially mga Pilipino, gusto-gusto natin yung mga ganitong klaseng kwento. Kwento ho ng pasakit, kwento ng paghihirap, kwento ng inaapi, and ending pala nito ay may dahilan pala ang lahat ng bagay nito. Sana po ma-enjoy nyo habang sinasalaysay po natin kung paano po yung buhay at kasaysayan po ni Joseph sa kanyang pong lahat ng pinagdaanan. Alright? Sabi po sa Genesis 37 verse 1, Jacob lived in the land where his father Isaac had stayed, the land of Canaan. In verse 2, this is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, so parang campus lang, was tending the flocks with his brothers, and he brought their father a bad report about them. So anong nangyari dito ho? Anong nangyari sa kwento? Joseph, being 17 years old, inutusan na ng kanyang tatay na puntahan, attending the flocks, pasyalan, anong nangyari sa kanilang mga tupa, at natagpuan niya yung kanyang mga ilang kapatid na could be maaring iba ang ginagawa, maaring nagpepetics, maaring tumatambay, and he brought their father a bad report about them, yung kanyang mga half brothers. So dumating siya sa kanyang ama at inireport niya kung ano yung nangyari. Okay, medyo konting background history tayo. 12 tribes of Israel mula kay Abraham and Sarah, pinanganak si Isaac, Rebecca, si Jacob. Si Jacob meron siyang apat na asawa. So ang first love niya si Rachel, supposed to be yun ang kanyang unang marriage, pero niloko siya ni Jacob. Ang ipinakasal pala si Leah, so nag-intay siya ng another 7 years bago niya uli, okay, napangasawa si Rachel. Si Leah po meron siyang servant, si Rachel merong servant, si Bilhah. So 1, 2, 3, 4, ito yung pagkakasunod-sunod, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si Joseph ay pang 11 until pinanganak yung pinakabunso, at the old age ni Jacob, pinanganak si Benjamin bilang pinakabunso. Ito talaga yung tunay niyang kapatid. So lahat yan, mga half brothers and one sister niya si Dina. Alright? So, konting backgrounder lang ito. So, sila po ay natira sa Canaan, about 800 kilometers from Egypt. So, malayo pa sila. Alright? So, doon nagsimula sa Canaan. In verse 3, now Israel loved Joseph more than any of his other sons. Ito yung problema, Parang tuloy na feel ko dito na parang may problema sa parenting, Bakit? Israel loved Joseph more than any of his others. Alam niyo, pagka may paborito ka talaga sa mga anak mo, siguro magandang bagay, hindi mo dapat openly sinasabi, Siguro sa iyo na lang, Kasi mapapag-initan ka pag ikaw ang paborito, Ito pa yung nangyari, So naging paborito siya because he had been born to him
in his old age. And he made an ornate robe. So ito po yung robe na yun, no? Colored na robe. Okay? For him, and in verse 4, then his brothers saw that their father loved him more than any of them. They hated him and could not speak a kind word to him. Wala silang, basta si Joseph ang topic nila. Palagi nilang pinag-iinitan, palagi nilang tinitignan ano yung kamalian ng kanilang kapatid. So wala nang ibang ginawa, wala nang nagawa talaga dito si Joseph, kundi asarin, magalit sa kanya yung kanyang mga kapatid. Imagine mo kung nakatira ka, kung ganun yung klase ng environment mo sa iyong pamilya. Imagine mo, napakahirap. Ang hirap ng kalagayan ni Joseph. Hindi naman niya kasalanan na sinumbong niya yung kanyang mga kapatid na iba yung ginagawa on the field, while on the field, no? Hindi naman niya kasalanan na siya yung paborito. Okay? At syempre, gwapo. Mamaya papakita natin. Ano? Verse 6 tayo. Eto. May eksena sa verse 6. Sabi dito, he said to them, listen to this dream I had. We were building sheaves of grain out in the field when suddenly my sheep rose and stood upright. When your sheaves gathered around mine and bowed down to it. Parang ito yung paano natin illustrate ito, no? Sa madaling salita, na panaginipan ni Joseph na meron daw yung kanyang lahat ng kapatid at kasama siya, meron silang mga bungkos ng mga palay. Okay? Yung sa kanyang panaginip daw, nagyukuan yung mga bungkos ng palay at siya being nasa gitna ay tumindig yung kanyang palay. No? Okay? Sa kanyang panaginip. In verse 9, then he had another dream. Kaya nga naging Joseph the dreamer, no? Dahil ang buong kwento nito ay puro talaga sa panaginip. And he told to his brothers, listen, he said, I had another dream. And this time, the sun, the moon, and 11 stars were bowing down to me. 11 kasi 11 sila, pang 12 siya. Okay, 11 ang magkakapatid. 11, sabi dito, 11 stars bowing down to me. His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Okay, tanong, ano yung mararamdaman mo kung ikaw yung nasa ganung sitwasyon? Yung feeling mo sa pamilya mo, wala ka nang ginawang mabuti. Lahat na lang, minasama nila. Para sa kanila, insulto sa kanila, ano kami, yuyuko kami sa'yo. Problema yun. Di ba? Ang hirap nung ginagalawan ni Joseph. Point number 1, God will use every circumstance in your life, good or bad, good and bad, to bring about His plan. No? Meron palang purpose ang lahat ng bagay na yun. Okay? Inaapi, okay? Sinasaktan, pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Okay? Pero ito maganda, antayin natin kung paano po magpo-progress yung kwento ho sa buhay ni Joseph, kasi dito makikita natin kung paano kumikilo si God. Okay? Sundan natin verse 18. Now they saw him in the distance. Ito na naman kasi palibasa, inutusan na naman siya. Sige, puntahan mo yung mga kapatid mo. Ito na naman si Bunso. Okay? Pangalawa sa Bunso. Punta na naman. Nung nakita siya sa malayo, and before he reached them, ano ho nangyari? They plotted to kill him. Here comes the dreamer. No? Parang pangkukutya, pangaasar. Ito na naman si dreamer. They said to each other, come now, let's kill him and throw him into one of the cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams. Throw him into his cistern here in the wilderness. Ano itsura ko ng cistern? Balon po yan, yung cistern. Okay? Balon na walang tubig. No? Sinyot siya. In verse 24, and they took him, throw him into the cistern, and throw him into the cistern. The cistern was empty, there was no water in it. So nung may dumating na mga merchants, after siyang ikulong doon, binenta siya sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. So ito pa lang yung time na sabi na kaysa sa kainin ito doon, palabasin na lang natin, kinain siya ng hayop, ibenta na lang natin. Pinagkapirahan pa siya ngayon, no?
no? Sa magkano amount? 20 shekels of silver, at inalaw ni God na sa pagkakataong iyon ay may dumaan at binenta siya, no? Saka siya tinravel papunta ng Egypt para ibenta rin na maging alipin. Okay? In verse 30, in chapter 39, Joseph had been taken down to Egypt. So ito yung unang-unang pagkakataon na dinala siya sa Ehipto. Okay? Potiphar, an Egyptian who was one of the Pharaoh's officials, the captain of guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. So anong ginawa sa kanya? Pagdating sa Egypt, binenta kay Potiphar, binili ni Potiphar. Okay? Ang tanong, anong itsura ng Egypt? So siyempre alam naman natin, desert. Egypt is composed of sand, mountains, okay, caves, no? Ganito po itsura ng cave. Yan. At ako ay nagpapasalamat sapagkat ako ay naging bahagi ho nung yung travel ho na nangyari nung last year na through APLA po, no? A group of disciples po, almost mga 30 kami na nakarating doon. At ito ho itong place na to ay medyo very napaka-significant ho niyan sa akin. Okay? Ang story okay, sa panahon ni Moses, okay, medyo fast forward tayo dahil Exodus ito. Isa sa area na napuntahan namin po, yung after 3 days, mula nung sila ay nakatawid sa dagat, napunta sila sa isang balon, pero mapakla, mapait, no? Yun yung tinatawag na Mara, no? So, magic, dasal-dasal, pak. So, may mga ginawa doon. Okay, may instruction si God. And then, naging matamis yung tubig. So, ito po yung area, exact spot na yon sa Exodus 15. Alright? Isang pagkakataon din na kami nung napuntahan namin ng Egypt po, ay nakarating kami sa tuktok nung bundok ng Mount Nebo. Okay, itong Mount Nebo na to, ito yung area wherein sinabi ni God kay Moses na hindi ka na makakatawid. Matatanaw mo na lang yung promised land. At sa area yan, tinayo po yung bronze serpent pole. Ayan, ito po yung actual na picture na yan. Okay? Nakarating kami sa Red Sea, kung saan nag-split ang dagat. Ito yung angulo ho wherein na matatanaw mo yung Canaan. Okay? Yung promised land. Ayan. Okay, so may picture kami dyan. May evidence. Okay, Mount Nebo. Okay? And siyempre, through this experience po, I was able to buy mga items po na ito na nasa kwarto ko na, nasa cabinet namin yon. At yan ay ginawa kong semi museum mo. Ayan. Okay? So balik tayo sa kwento. Now Joseph, okay, so ito na, medyo fast forward na tayo. Okay, now Joseph had been taken down to Egypt and then binili siya ni Potiphar. Itong ginawa ni ang problema si Joseph po gwapo at maganda ang tikas ng katawan. Okay, na kursunadahan siya nung asawa ni Potiphar. Okay, now Joseph was well built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Okay? So ano nangyari? Naghumulagpos. Ano nangyari? Na sexually harass si at risk ang kanyang position, no? Sayang, ang ganda na sana nung opportunity na binigay sa kanya. Okay? Pero dahil nga pumalag siya at naiwan niya yung robe niya, sabi nung misis, itong ebidensya na talagang pumasok sa kwarto ko yan. In verse 19, when his master heard the story of his wife, told him saying, "This is how your slave treated me." He burned with anger. Okay? Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. So imagine, yung dalawang hirap na dinaanan mo. Una yung cistern, yung balon, nakulong ka doon. Pangalawa, ito kinulong ka na talaga. Okay? Bilang parusa mo dahil pinalalabas na pinag-interesan mo yung misis ni Potiphar. Okay? So nakulong siya. Okay? Point number 2, even if you find yourself in prison, don't lose hope in God's promises. Bagamat ikaw ay nasadla ka, bagamat until now nakakaranas ka ng injustice, no? Nakakaramdam ka ng mistreatment,
nakakaramdam ka ng accusation, okay? Misjudge ka, ano yung response ng heart mo sa mga bagay na ito? Tanong, do you easily lose hope, give up when things are not going according to your plan? Madali ka bang mag-give up? Anong klaseng attitude meron tayo pag tayo ay dumadanas po sa lahat ng klase ng pagsubok? Pagsubok na minsan wala ka namang kinalaman, napag-initan ka lang talaga. Okay? Ano ang attitude mo at paano ka nagre-respond dito? Patuloy ka bang kumakapit sa Diyos o nawawalan ka ng pag-asa para sa Diyos? Okay? Tanong, is your failures and defeats in life defines who you are? Pinapakita ba kung ano yung meron ka ngayon? Okay, pinapakita ba nito na ikaw ay talunan? Na ikaw ay failure? Pinapakita ba sa kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung kinikilos mo ngayon? Are you allowing mistakes, even past sins, we call prisons, dictate who you are now? Hinahayaan mo ba na yung mga bagay na kamalian mo, no? Mga pagkakasala na gawa mo noon hanggang ngayon, no, hindi mo mapatawad yung ibang tao, lalo tigit hindi mo mapatawad ang iyong sarili? Is trials and suffering, especially during pandemic, no, loss of jobs, reduced finances, loss of opportunities, health issue, nagkakasakit. Ito pinakamatindi, uncertainty. Wala tayong katiyakan. Ano mangyayari sa buhay natin? Okay? Ito ba'y humihila sa iyo, sa iyong pananampalataya para sa Diyos? O ito'y nakikita mong opportunity para lalong lumapit at kumapit sa Diyos? Para ikaw ay lalong mapagtibay o ikaw ay nawawala ng pag-asa? Okay, in 1 Peter chapter 5 verse 10, and God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. The God of all grace, ang Diyos na siya nagpapala sa atin, na tinawag tayong lahat, dadaan tayo sa sufferings, dadaan tayo sa hardships. Ang sinasabi sa Bible, a little while, saklit lang to, sandali lang to. Pero ang Panginoon mismo ang siyang magre-restore sa atin, siya ang magpapatibay, magpapatatag sa atin, kaya kailangan tayo maging matibay. Amen? In Genesis 40, sometime later, ito yung nangyari, the cupbearer and the baker of the king of Egypt offended their master. Yung baker could be sira yung tinapay, yung cupbearer could be sira yung wine, no? Nagalit. Okay, nagalit yung hari. Ipinakulong. Pharaoh was angry with his two officials, the chief bearer and the chief baker. After they had been in custody for some time, so ano ginawa sa kanila? Ikinulong sila. Each of the two men, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were being held in prison, had a dream the same night. Each dream had a meaning of its own. So, nandun ang presence ni Joseph, tinulungan niya itong dalawang official na to, at ininterpret niya yung dream. Okay? So, fast forward tayo. As a result, yung sa madaling salita, tig-isang panaginip, pares na nagkatotoo, yung isa na pinatay, nagkasala, yung isa, ibinalik. Okay? After some time, after 2 years, ang lumipas, naalala nung isa sa official na teka, kasi na naginip yung hari, nirekomenda si Joseph. Si Joseph kayang i-interpret niya. Verse 41, when 2 full years had passed, Pharaoh had a dream. He fell asleep again and had a second dream. The 7 heads of grain, healthy and good, were growing in a single stalk, blah 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 blah. Ito yung napanaginipan niya. Tinawag yung wise men, ang magicians, tinawag ang kung sino-sino, mga elders, to interpret the dream. Walang naka-interpret, and then naalala si Joseph. Tinawag si Joseph, binihisan siya, hinarap sa hari, at ininterpret ni Joseph ano yung napanaginipan ng Pharaoh,
And in verse 29, 7 years of great abundance are coming throughout the land of Egypt, but 7 years of famine will follow them. Then all the abundance in Egypt will be forgotten, and the famine will ravage the land. Imagine yung dream ng Pharaoh, na-interpret lahat yun ni Joseph, no? 7 years of abundance and 7 years of famine. So imagine, paano rin to? Maraming mamamatay sa buong Egypt. Maraming mamamatay. Famine, no? Ano yun? Ano ba to? Could be, ano bang klaseng disaster to? Masasalanta, mapipinsala silang lahat dito. Marami ang mamamatay. Pero dahil sa sinabi iyon ni Joseph, sinunod iyon ng hari. Ano nangyari? In 41, chapter 41 and verse 41, so Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command. And people shouted before him, make way! Thus he put him in charge of all the whole land of Egypt. Imagine, because of Joseph's dream of, Pharaoh's dream of interpreting it, no, ni Joseph, ginawa siya second in command to prepare people, to prepare the whole land para sa 7 years of abundance, at lahat sila susunod sa lahat ng order ni Joseph dahil sa napipintong 7 years na paghihirap. Okay? So imagine mo, yung taas ng ranggo mo, you are now second in command after Pharaoh. Gaano kataas yun? Ako na-imagine ko dito parang Duterte, and then ikaw parang si Bongo. No? Parang ganun yung, wala ka namang talagang, yung hindi pa siya senador. Wala ka naman talaga. Ang tawag lang sa'yo, Special Secretary to the President. Special rank, special position, just for you. Ganon katindi yung ibinigay kay Joseph. Okay? Ganon talaga mangyari kapag patuloy kang nanampalataya sa Diyos. Sabi ho sa Genesis 39 in verse 2, bakit nangyari ito? Bakit mararamdaman mo sinasamahan ng Diyos ang buhay ni Joseph? Sabi sa verse 2, the Lord was with Joseph. Kasama mo ang Diyos, so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. In verse 21, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor. Pagkasama mo ang Diyos, walang anumang kahirapan, sakuna ang maaaring magpabagsak sa iyo. Sa verse 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. The Lord was with Joseph. Imagine mo kung anong klaseng buhay meron si Joseph. The Lord was with Joseph. Point number 3, God provides and blesses those who persevere to follow Him. Si Joseph, hindi ho siya nag-give up. Despite pinagkaisahan siya ng kanyang kapatid, binenta siya ng kanyang kapatid, dinala siya sa Egypt, binenta na naman doon, nag-serve sa kaharian ng Egypt, okay? Nag-persevere at pinagpala ang buhay ni Joseph. Amen? In Romans chapter 5, verse 3 to 4, and not only this, but we also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance, and perseverance, proven character, and proven character, hope. Persevering attitude, endurance, okay? Nagpuproduce ng character.
Kaya tayo po, ang karakter, nire-reveal yan sa panahon ng tribulation, sa panahon ng kahirapan, na ini-expose ni God anong klase ng quality ng pananampalataya na meron po tayo, no? And because of that character, buhay ang pag-asa para sa iyo. Dapat ganito po yung attitude, katulad ng sinabi ni Apostle Paul dito sa Book of Romans, na it brings about perseverance, it brings about character, it brings about hope, pag-asa na pwede mong panghawakan, na alam mo lilipas din ang lahat ng bagay na ito. Okay? In James chapter 1, blessed is a man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life. You know, it could be the crown of righteousness. You know, it could also mean the crown of life, the crown of righteousness. Yung crown of life, it's, that will serve as a garland. Ibig sabihin yung crown of righteousness na yan, ibig sabihin yan, ikaw ay naging matagumpay ka sa lahat ng paghihirap na dinaanan mo. Yung crown of life o crown of righteousness. Okay? Which the Lord has promised to those who love Him. Yan ay pangako ng Diyos kung patuloy tayong mananampalataya at magmamahal para sa Kanya. Alright? In Genesis 45, when Joseph said to his brothers, eto na. Okay? Sobrang successful na si Joseph. Ano nangyari po sa buhay niya? Naghirap. Naghirap po yung kanyang mga kapatid. Naghirap yung kanyang ama. Okay? Pinadala sila sa Egypt para bumili ng palay. Okay, grain. Okay? So, long story, short story tayo. Eto na ngayon. Okay? After many years, nung kaharap niya yung kanyang mga kapatid, okay? Anong ginawa ni Joseph? Pagkakataon niya na to para maghiganti. Pinagsalitaan siya ng masasama. Okay? Pinlano siyang patayin, kinulong siya, ibinenta siya. Pero ano yung attitude ni Joseph? Sabi dito sa verse 40, chapter 45 in verse 4, then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother, the one you sold into Egypt." Si Joseph, nakilala niya yung mga kapatid, pero yung mga kapatid niya, hindi siya nakilala nung una, no? And now, do not be distressed. Ito yung maganda rito, do not be distressed or do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Nakita mo kung gaano ka-spiritual si Joseph. Imbis na paghigantihan niya yung kanyang mga kapatid, no. Sabi niya rito, do not be distressed and do not be angry with yourselves. Huwag kayong magalit sa inyong sarili kung bakit ninyo ako ginawa. Inalaw ni God mangyari iyon na ako ay maibenta, okay, para mauna na ako sa Egypt. At nung ako'y nauna, para mailigtas ko ang buong Egypt, mailigtas ko din kayo. I was sent here. Sabi rito, it was to save lives that God sent me ahead of you. In verse 6, for 2 years now, there has been famine in the land. And for the next 5 years, there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, to save your lives by a great deliverance. Imagine mo yung klase. Imbis na pwede ka nang magiganti, pwede mo na ilabas yung lahat ng sama na loob mo. And yet, ang attitude ni Joseph, inalaw ni God mangyari ang lahat ng ito para maudyukan ninyo ako na lumayo sa inyo. Yun pala, may plano pala si God na ako ay mauna na makarating sa Egypt. Point number 4, God's guidance to Joseph will lead to forgiveness. It led to a great blessing, pero at the same time, opportunity ito para patawarin niya yung kanyang mga kapatid. Do not be angry among yourselves. Sabi niya, huwag kayong magalit sa inyong sarili. Pero ito, nagbunsod pa ito, despite of his success,
Hindi naging dahilan yun para maging prideful siya, para maging mayabang siya, para maging mabagsik siya sa kanyang mga kapatid. Pero hindi, inextend niya yung kanyang pagpapatawad sa kanyang mga kapatid. Ephesians chapter 4, sabi po ng Apostol Pablo, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ganito yung naging heart ni David. Get rid of all bitterness. Kapatid, meron bang galit sa puso mo? It could be, sometimes, sa loob mismo ng pamilya mo, sa magulang mo, sa ibang tao, sa asawa mo. Sabi sa Bible, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, every form of malice. Lahat ng bagay na ginagawa, binibigyan mo ng masamang pagtingin. Instead, Joseph decided to be kind and to be compassionate, be forgiving. Yun ang sinasabi dito. Alright? The story of Joseph the Dreamer, God will use every circumstance in your life to bring about His plan. Point number 2, God's promises continue even in prison. Ano ba yung tumatali sa iyo ngayon? Okay? So-called prison, if you don't lose your hope. And number 3, God provides and blesses those who perseveres to follow Him. And number 4, God's guidance to Joseph leads to forgiveness. Mga kapatid, what is your biggest learning about Joseph's life? How can you apply it in your life? Alam niyo, ang story po ni Joseph, sabi ko kanina, success, failure, no, it's about ups and downs, no? Puro hirap sa simula. Pero in the end, siya pala yung magiging hero ng buong pamilya. Kapatid, kung ikaw meron ka pinagdadaanan, naiisip mo sometimes, nung kabataan mo, inaapi ka, inaaglahi ka, sinasaktan ka, sinasabihan ka, gamitin mo yon bilang opportunity para i-prove sa kanila na ikaw ay mabuting tao at ikaw ay anak ng Diyos, na hindi ka pinabayaan ng Diyos, na ngayon, kung nasan ka ngayon, nandito ka para balikan yung nakaraan at patuloy na magbigay ng iyong patawad para sa ibang tao. Amen? Yan po ang story ng Joseph the Dreamer. Sana po patuloy po na pinagpala po ng Panginoon ang atin po mga puso. Amen? Maraming salamat, and to God be the glory.